Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC, Grade 5, Quarter 4, Lesson 5. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa ang mga positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya ay tanda ng pagiging positibo sa buhay. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Nakapagsasanay sa pagiging positibo sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malaking pagpapahalaga sa mga nagawang kabutihan kaysa sa mga kamalian. A. Nakapagsasalaysay ng mga gawain na nagpapatingkad ng positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya. B. Napatutunayan na ang positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya ay pagkilala sa kanilang kakayahang gumawa ng mabuti ayon sa pagkalalang sa kanila ng Diyos at mapanatili ang matiwasay na ugnayan. C. Nakapagbabahagi ng mga positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya. Unang araw. Maikling balik-aral. Panuto, basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Tukuyin kung anong mabuting epekto ng pananampalataya sa pamayanan ang ipinapakita dito. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat ang letra sa patlang bago ang bawat bilang. Narito ang mga pagpipilian. A. Pagkakaisa. B. Pagtulong. C. Pakikibahagi sa mga pagdiriwang. D. Moralidad. E. Kapayapaan. 1. Araw ng pagsisimula ng Ramadan, kaya naman nag-anunsyo ang pamahalaan na walang pasok sa buong bansa bilang pakikiisa at paggalang sa tradisyon ng mga kapatid nating Muslim. Sagot? C. Pakikibahagi sa mga pagdiriwang. 2. Sinalanta ng malakas na bagyo ang ilang probinsya sa bansa. Kaya naman agarang nagpadala ng tulong ang iba't ibang organisasyon, pati na din ang mga samahan sa simbahan upang mabigyan ng mga ayuda at makapagsimula ulit ang mga naging biktima ng bagyo. Sagot? B. Pagtulong. 3. Maayos na nakapag-usap sa barangay sa tulong ng kapitan ang magkapitbahay na nagkaroon ng hidwaan. Naging bukas ang dalawang panig sa paliwanag ng bawat isa at sabay na gumawa ng solusyon. Sagot? D. Moralidad. 4. Naapula agad ang sunog sa isang bahay at hindi na kumalat pa sa ibang kabahayan dahil nagtulong-tulong ang magkakapitbahay na buhusan ito ng tubig. Ang iba naman ay tumulong sa pagbubuhat ng mga gamit at ilan ay mabilis na tumawag ng bombero. Sagot? A. Pagkakaisa. 5. Ang Mindanao ay isang lugar kung saan namumuhay ng sama-sama sa isang komunidad ang mga Kristiyano at Muslim. Magkakaiba man ang paniniwala at relihiyon, ngunit hindi ito hadlang upang mamuhay ang bawat isa ng matiwasay. Sagot? E. Kapayapaan. Panghikayat na gawain. A. Panuto. Hatiin ang klase sa 5 pangkat. Pipili ang bawat grupo ng isang miyembro na bubunot ng salitang papahulaan naman sa ibang mga kasapi. Bibigyan ng 1 minuto ang bawat pangkat na hulaan ang salita. Hindi maaaring sabihin ng salitang nabunot. Papahulaan ito sa pamamagitan ng pagsasakilos. Narito ang mga halimbawang salita na maaaring gamitin. Paggalang, pagkakaisa,
pag-unawa, pagmamahal, pagkamapagbigay. Gabay ng mga tanong. 1. Paano mo mailalarawan ang gawain? 2. Ano kaya ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? 3. Ano ang mangyayari sa pamayanan kung isasabuhay ng lahat ng mamamayan ang mga pagpapahalaga na nabanggit sa gawain? Ang pag-unawa sa sariling pagtingin ng mga mamamayan batay sa kanilang sariling pananampalataya ay isang mahalagang aspeto ng pagkakaroon ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. Sa pagkilala sa sariling pananampalataya, nauunawaan ng bawat isa ang kahalagahan ng kanilang mga paniniwala at kultura. Ito ay nagbubuklod sa mga tao at nagpapalakas ng kanilang pagkakakilanlan sa lipunan. Sa pamamagitan naman ng pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang paniniwala at pananampalataya, nagkakaroon ng mas bukas na pananaw ang bawat isa sa komunidad. Ito ay nagbibigay daan sa mas mapayapang pakikisalamuha at naglalayong magtaguyod ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Bokabularyo. Panuto, ayusin ang mga letra upang mabuo ang hinahanap na salita na may kaugnayan sa positibong pagtingin sa kapwa. Bilang tanda ng pananampalataya, gamiting gabay ang kahulugan ng salita sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa patlang. Una, ito ay tumutukoy sa maganda at mabuting pagtingin sa mga bagay-bagay. Sagot: positibo, positibo. Ikalawa, ito ay proseso ng pagpapalakas o pagpapatatag ng isang bagay o katangian. Sagot: pagpapatibay, pagpapatibay. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa pagbibigay diin sa isang ideya o konsepto. Sagot: nagpapatingkad, nagpapatingkad. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, mga gawain na nagpapatingkad ng positibong pagtingin sa mga mamamayan. Panuto, sabayan ang awitin at pagkatapos ay suriin ang liriko nito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa ibaba ukol dito. Narito ang liriko, basahin natin. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ang magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan. Gabay na mga tanong. 1. Tungkol saan ang awiting ating sinabayan? O lirikong aking binasa? Sagot: ang awitin ay tungkol sa pananagutan ng bawat tao sa isa't isa at sa pagmamahalan at paglilingkod bilang mga anak ng Diyos. 2. Ayon sa awitin, bakit hindi lamang sarili nabubuhay ang bawat tao?
Sagot, hindi lamang para sa sarili nabubuhay ang tao dahil may pananagutan tayo sa kapwa at tayo ay tinipon ng Diyos upang magmahalan at magtulungan. 3. Ano-ano kaya ang mga pananagutan natin sa ating kapwa? Sagot, ang ating mga pananagutan sa kapwa ay ang pagmamahal, pagtulong, paggalang at paglilingkod sa kanila. Sabi nga sa isang awitin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Nais nitong iparating sa atin na habang tayo ay nabubuhay, kailangan natin ng tulong at pagkalinga ng ating kapwa. Kaya naman dapat lamang na ipakita natin sa kanila ang wastong pakikitungo at positibong pagtingin sa kanila. Mayroon tayong mga pananagutan o mga tungkulin na nararapat isagawa upang mapanatili ang mabuting ugnayan sa iba. Ang mga gawain na nagpapatingkad ng positibong pagtingin sa mga mamamayan ay maaaring magkakaiba ngunit may isang layunin. Ito ay ang magkaroon ng mabuting ugnayan sa ating kapwa. Narito ang ilang halimbawa ng mga gawain na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng positibong pagtingin sa ating kapwa sa komunidad. A. Pagkakaroon ng kamalayan. Palawakin ang iyong mga kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang kultura, paniniwala at pananaw. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng kamalayan sa wastong pakikitungo sa iba. B. Pagtulong sa iba. Ang pagtulong sa iba ay isang magandang gawain na nagpapalakas ng positibong pagtingin. Halimbawa, ang pagtulong sa mga nakatatanda sa pagbuhat ng kanilang mga bagay o ang pagtulong sa mga kaklase na nahihirapan sa kanilang mga gawain. Sa pamamagitan nito, na ipapakita ang malasakit at pagmamahal sa kapwa at napapalakas ang pagkakaisa at magandang samahan sa komunidad. C. Pagpapakita ng paggalang. Ang pagiging magalang at pagrespeto sa ibang tao, kahit na sila ay iba sa iyo, ay nagpapatingkad ng positibong pagtingin. Halimbawa, ang pagbati sa iyong guro o pagtanggap sa mga bagong kaibigan ng may ngiti at magalang na salita. D. Pagbibigay ng pag-asa. Ang pagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba ay nagpapalakas din ng positibong pagtingin. Halimbawa, ang pagpapalakas sa loob ng isang kaibigan na huwag sumuko sa kanyang mga pangarap at ang pagpapakita ng suporta sa kanilang mga plano at ambisyon. E. Pagpapalaganap ng kabutihan. Ang pagsasabuhay ng mga mabubuting gawa at pagpapalaganap ng kabutihan sa komunidad ay nagpapatingkad din ng positibong pagtingin. Halimbawa, ang pagsasagawa ng clean-up drive sa kanilang paaralan o barangay o ang pagtulong sa pagpapakain ng mga nagugutom. F. Pagpapakita ng pasasalamat. Ang pagpapakita ng pasasalamat sa mga biyaya at tulong na kanilang natatanggap ay nagpapalakas din ng positibong pagtingin. Halimbawa, ang pagbibigay pugay sa mga magulang, guro o iba pang taong nagbibigay sa kanila ng suporta at pagmamahal. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng mga gawaing ito, ang mga tao ay mas nagiging positibo at mas handang makipag-ugnayan at tumulong sa isa't isa sa pamayanan. Pinatnubayang pagsasanay, panuto, hatiin ang klase sa 5 o higit pang pangkat. Aatasan ng bawat pangkat na ipakita sa pamamagitan ng tablo ang mga gawaing nagpapatingkad ng positibong pagtingin sa mga mamamayan. Gamiting gabay ang nilalaman ng aralin na nasa itaas. Narito ang rubrics para sa gawain. Paglalapat at pag-uugnay. Gumawa ng Facebook note tungkol sa mga gawaing nagpapakita ng positibong pagtingin sa mamamayan.
Idikit ang iyong larawan at isulat ang isang parirala o pangungusap bilang paglalahat, maghanda sa pagbabahagi sa klase. Kaugnay na paksa bilang 2, pagpapatibay ng sariling pananampalataya upang gumawa ng mabuti. Ang pagpapatibay ng sariling pananampalataya upang gumawa ng mabuti ay naglalarawan ng proseso kung saan ang isang tao ay nagtataguyod at nagpapalakas ng kanyang mga paniniwala upang magsilbing gabay sa kanya sa paggawa ng mga mabubuting gawain at desisyon sa buhay. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng sariling pananampalataya, ang isang tao ay mas mapapatatag ang kanyang mga prinsipyo at mga pagpapahalaga. Ito ay maaaring magdulot ng inspirasyon at determinasyon upang gawin ang tama at makatulong sa iba, kahit na sa harap ng mga pagsubok at hamon. May iba't ibang paraan kung paano isinasagawa ang pagpapatibay ng sariling pananampalataya. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, pakikibahagi sa relihiyosong mga aktibidad at ritual, o pagtanggap sa mga aral at halimbawa ng mga leader sa komunidad. Sa pangkalahatan, ang pagpapatibay ng sariling pananampalataya ay nagbibigay daan sa isang individual na maging mas tapat sa kanyang sarili at sa kanyang mga layunin sa buhay, na humuhubog sa kanya upang maging isang mabuting halimbawa at tagapaglingkod sa kanyang kapwa, pamayanan at pananampalataya. Panuto, punan ang graphic organizer sa ibaba. Isulat sa bawat bilog ang mga gawain na maaari mong isagawa upang mapagtibay ang iyong pananampalataya na makakapagdulot ng kabutihan sa sarili at sa iyong kapwa. Mga gawaing nagpapatibay ng sariling pananampalataya. Halimbawang mga sagot: pagdarasal at pakikipag-usap sa Diyos, pagbasa ng Biblia at mga aklat pangrelihiyon, pagtulong at paggawa ng kabutihan sa kapwa, pagpunta sa simbahan at pakikilahok sa mga gawain doon, at pagdarasal at pakikipag-usap sa Diyos. Pinatnubayang pagsasanay, panuto, mananaliksik ang bawat mag-aaral ng isang parabola o kwento mula sa kanilang mga banal na aklat o kasulatan na may kinalaman sa pagtuturo ng kabutihan. Maaaring gumamit ng internet at mga video sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan. Maghanda sa pagbabahagi nito sa klase. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 3, positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya. Ang positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya ay isang prinsipyo na nagpapahalaga sa pagkilala at pagrespeto sa paniniwala ng bawat tao. Ito ay isang mahalagang prinsipyo na nagsusulong ng pagkakaintindihan at pagtanggap sa iba't ibang relihiyon at pananampalataya. Ang mga sumusunod na punto ay naglalaman ng mga pangunahing aspeto ng konseptong ito. A. Paggalang sa bawat pananampalataya. Mahalaga na igalang ang paniniwala ng iba, kahit ano paman ang ating sariling pananampalataya. Ang bawat tao ay may karapatang maniwala sa Diyos o sa anumang mas mataas na kapangyarihan na kanilang pinaniniwalaan. Ang paggalang na ito ay nagpapakita ng ating pagtanaw sa halaga ng bawat individual bilang isang nilalang na may sariling kakayahan at kalayaan na pumili ng kanilang mga paniniwala. B. Pagkakaroon ng bukas na isipan. Ang positibong pagtingin ay nangangahulugang bukas ang ating isipan sa iba't ibang pananampalataya.
Sa halip na husgahan, subukan nating unawain kung bakit mahalaga sa kanila ang kanilang paniniwala. Ang pagkakaroon ng bukas na isipan ay nangangahulugang handa tayong makinig at matuto mula sa iba, na nagiging daan upang mas mapalalim ang ating sariling kaalaman at pagkaunawa sa mundo. C. Pakikipagkaibigan at pagtutulungan. Sa kabila ng pagkakaiba sa pananampalataya, pwede pa rin tayong maging magkaibigan at magtulungan. Ang paggalang at pagkakaintindihan ay susi sa pagkakaroon ng maayos at mapayapang samahan. Ang pakikipagkaibigan at pagtutulungan sa iba't ibang relihiyon ay nagtataguyod ng pagkakaisa at nagpapalakas sa ating komunidad, na nagdudulot ng mas matatag at masayang pamumuhay. D. Pagkakapantay-pantay. Ang bawat tao, anuman ang kanyang paniniwala, ay may pantay na karapatan at dignidad. Ang pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng pananampalataya ay nagpapakita ng ating pagkilala sa karapatang pantao ng bawat isa. Ang pagkakapantay-pantay ay nagtatanggal ng diskriminasyon at nagbibigay ng pantay na oportunidad para sa lahat, anuman ang kanilang relihiyon. E. Pagpapalaganap ng kapayapaan. Ang pagkakaroon ng positibong pagtingin ay nagdudulot ng kapayapaan sa komunidad. Kapag nirerespeto natin ang pananampalataya ng iba, mas nagiging maayos at mapayapa ang ating lipunan. Ang kapayapaan ay bunga ng pagkakaintindihan at pagtanggap na siyang layunin ng positibong pagtingin sa pananampalataya ng bawat isa. Sa kabuuan, ang positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya ay nagsusulong ng respeto, pagkakaintindihan at pagtanggap sa bawat individual. Anuman ang kanilang relihiyon, ito ay isang mahalagang prinsipyo na naglalayong lumikha ng isang mapayapa, masaya at makatarungang lipunan kung saan ang bawat tao ay may pantay na karapatan at kalayaan na ipahayag ang kanilang pananampalataya. Pinatnubayang pagsasanay. Panuto, papagulungin ng bawat mag-aaral ang Dice of Positive View. Kung anong lumabas na pagpapahalaga ay magbabahagi ang mga mag-aaral ng tiyak na gawain kung paano niya ito maipapakita. Iuugnay ng mga mag-aaral ang kanilang kasagutan sa aralin tungkol sa positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya. Bawal nang maulit ang mga sagot. Narito ang dice. Paggalang sa pananampalataya ng Diyos. Pagkakaibigan, pagkakaroon ng bukas na isipan, pagtutulungan, kapayapaan at pagkakapantay-pantay. Paglalapat at pag-uugnay, panuto, ayusin ang mga salita upang bumuo ng isang kasabihan. Gumawa ng maikling pagpapaliwanag kung ano ang nais nitong iparating at iugnay sa aralin tungkol sa positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya. Gumamit ng 8 hanggang 10 pangungusap. Narito ang pamantayan, nilalaman, organisasyon at bararila, at orihinalidad. Kabila sa pagkakaiba-pagkakaisa. Ang sagot, pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ulitin natin, pagkakaisa sa kabila ng pagkakaisa. Sa Ingles, unity in diversity. Narito ang halimbawang paliwanag. Sagot, pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Sa Ingles, unity in diversity. Simpleng paliwanag. Ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ay nangangahulugang nananatiling buo at nagkakasundo ang mga tao kahit magkakaiba ang paniniwala, kultura at opinyon. Hindi hadlang ang pagkakaiba upang magmahalan at magtulungan. Sa halip, ito ay nagpapayaman sa ating komunidad.
Itinuturo ng ating pananampalataya ang paggalang at pagtanggap sa kapwa. Kapag may pagkakaisa, nagkakaroon ng kapayapaan at maayos na samahan. Sa pamamagitan nito, na ipapakita natin ang positibong pagtingin. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Ang positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya ay nagsusulong ng mabuting ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng pagkilala at respeto sa paniniwala ng bawat isa. Ang pagpapalawak ng kaalaman sa iba't ibang kultura, pagtulong sa kapwa, pagpapakita ng paggalang, pagbibigay ng pag-asa, pagpapalaganap ng kabutihan at pagpapakita ng pasasalamat ay nagtataguyod ng positibong pagtingin. Ang mga gawaing ito ay nagdudulot ng pagkakaintindihan at pagkakaisa na nagpapalakas ng relasyon sa komunidad. Ang pagpapatibay ng sariling pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan at pakikinabang sa relihiyosong aktibidad ay humuhubog sa mga prinsipyo at pagpapahalaga ng isang tao na nagsisilbing gabay sa paggawa ng mabuti. Sa pamamagitan ng paggalang sa iba't ibang pananampalataya, nagkakaroon tayo ng isang mapayapa, masaya at makatarungang lipunan kung saan ang bawat tao ay may pantay na karapatan at kalayaan na ipahayag ang kanilang pananampalataya. Pagninilay sa pagkatuto, isulat sa bawat lente ng salamin ang mga gawain na iyong isasagawa upang magkaroon at mapatingkad ang positibong pananaw tungkol sa kapwa batay sa sariling paniniwala. Pagsusulit, panuto, basahin at tukuyin kung ano ang gagawin ukol sa pagpapatingkad ng positibong pagtingin sa ating kapwa sa komunidad ang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang bago ang numero o bilang. Mga pagpipilian: A. Pagtulong sa iba, B. Pagpapakita ng paggalang, C. Pagbibigay ng pag-asa, D. Pagpapalaganap ng kabutihan, E. Pagpapakita ng pasasalamat. 1. Palakasin ang loob ng kaibigan na huwag sumuko sa kanyang mga pangarap. Sagot: C. Pagbibigay ng pag-asa. 2. Pagtulong sa mga matatanda na magbuhat ng mga mabibigat na gamit. Sagot: A. 3. Pagbibigay pugay sa mga magulang at tagapangalaga. Sagot: E. Pagpapakita ng pasasalamat. 4. Pagsasagawa ng clean-up drive sa kanilang paaralan o barangay. Sagot: D. Pagpapalaganap ng kabutihan. 5. Pagtanggap sa mga bagong kaibigan ng may ngiti at magalang na salita. Sagot: B. Pagpapakita ng paggalang. B. Pagtambalin ang mga paglalarawan ng iba't ibang katangian ng pagkakaroon ng positibong pagtingin sa mga mamamayan, batay sa sariling pananampalataya sa hanay A at ang tinutukoy na katangian sa hanay B. Isulat ang iyong sagot sa nakalaang patlang. Mga pagpipilian: A. Paggalang sa bawat pananampalataya, B. Pagkakaroon ng bukas na isipan, C. Pakikipagkaibigan at pagtutulungan, D. Pagkakapantay-pantay, E. Pagpapalaganap ng kapayapaan. 1. Mahalaga na igalang ang paniniwala ng iba kahit anuman ang ating sariling pananampalataya. Sagot: A. Paggalang sa bawat pananampalataya. 2. Ang bawat tao, anuman ang kanyang paniniwala, ay may pantay na karapatan at dignidad. Sagot: D. Pagkakapantay-pantay.
3. May kahandaang makinig at matuto mula sa iba na nagiging daan upang mas mapalalim ang ating sariling kaalaman at pagkaunawa sa mundo. Sagot B. Pagkakaroon ng bukas na isipan. 4. Kapag nirerespeto natin ang pananampalataya ng iba, mas nagiging maayos at mapayapa ang ating lipunan. Sagot E. Pagpapalaganap ng kapayapaan. 5. Ang gawain na ito ay nagtataguyod ng pagkakaisa at nagpapalakas sa ating komunidad na nagdudulot ng mas matatag at masayang pamumuhay. Sagot C. Pakikipagkaibigan at pagtutulungan. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Pumili ng isang kasama sa pamayanan na may ibang relihiyon sa iyo. Mas maganda kung ito ay iyong kaedad. Magbahagi kayo sa isa't isa ng mga paniniwala at aral sa sariling pananampalataya. Maging bukas ang isipan sa pakikipag-usap. Isulat sa iyong kwaderno ang iyong mga naging realisasyon sa pakikipag-usap sa kanya. Maghanda para sa pagbabahagi nito sa klase. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!